Adapter na po. Pag-usapan po natin itong ano? Itong itong nangyayari sa atin ngayon. Ngayon po natin yung ano, yung pagsasabi ni Inday Sara na kandidato yung ano, yung ama at dalawang kapatid. Yung mga binabalak nila, tingin ko parang political strategy rin. Pero sana, kung magtotoo, nang dahil dyan, mayroon akong napuna. Yung isang ano, yung isang dating journalist, isang dating anchorman ng Abayas. Ang pangalan yata ito, Katanin. Katanin yata ang pangalan nito. Ano? Feeling niya sa sarili niya, siya galang-galang, siya ay mahusay na isang journalist, at siya ay napakalinis, at nang mawala sa Abayas, siguro gusto niyang i-maintain yung luho ng buhay niya, kaya naging naging prostitute, media, diba? Pangalan niya si Kataning Taning. Wala ko binabanggit ba si Kataning yun. At biro mo ba naman tawanan niya, pinagtawanan. Tapos may pang sinasabi siyang pabulong na nahagip din ng audio yung parang si Raya Taulong yun. Parang ganun dinig no? Na tumatalbog naman sa kanya parang siya na natataning, naaanin si Taning, di ba? Biro mo ba naman tawanan mo yun? Sita ka ng sita. Wala man nagbabawal sa batas na gano'n. Kasi nga itong mismong mga trapo na nandiyan sa Kongreso, nasa Senado, sila naman ang ayaw mag-approve niyan kasi ginawa na nga nila negosyo yung politika At least merong hindi gagawin negosyo. Sasakay sila doon sa pwedeng mandidating tatlo, ilan sa pamilya, na kung mabuti naman ang hari-hari, di ba? Meron nga dyan, di ba? May magkapatid na sibling Erap. May mag-ilan na Villar. May magkapatid na Cayetano. Bakit Duterte lang sinisita mo? Di ba? At yung mga body language mo, expression mo parang pagkatino-tino mo naman di ba? Kaya isip-isip tapos na dato kay Kataning, ito namang isang nangyayari ngayon. Pag-usapan na rin natin ang kung bakit ito conspiracy theory ko lang to, kung bakit nagkakaganito tayo at kung bakit ayaw tayong bitawan itong Western power na kino-colonize tayo through puppet government, kino-colonize tayo through colonial mentality, at as isasabihin nila yung pag-grab sa mga karapatan, pag-grab nila sa mga economy natin, lahat na. Kumbaga sa madaling salita ang pagsasamantala o pang-re-rate nila sa ating bayan. Ang masakit ay meron pang instrumentong kababayan. Di ba sa history natin, nangyari naman yan. Yung nangyari kay Juan Luna, kay Andres Bonifacio. O di ba? Sila rin na nan-rape, yung mga puti na yan. Niloko pa tayo na nagyera daw Manila, bala nila ba, hindi putot, wala namang nangyari doon. Yung history, sila nagsusulat, hindi ba naman ang inilalagay. Di ba? Kaya kung minsan yung history, baka nilay-nilayin natin mga nasusulat sa libro, lalo na kung libro ay Western books,
mas malamang karamihan dyan kasi sinungalingan. Especially tungkol sa gera. Ang dami na nilang pruweba na human rights violators sila. Diba? Tapos pasabihin nila, double tanga eh. Sasabihin nila, champion sila ng democracy, champion ng pagpapalaya sa bayanan. Pero ang totoo naman, sila itong number 1 na violator ng human rights eh. Diba? Yung mga latest, isa-isa yung mga latest na yan. In-invade ang Iraq dahil sa langis din yan, economy din yan. At pumapalag na kasi si Saddam. So, nagbintang sila ng armaments of mass destruction, may mga poison gas. Wala naman. Tapos yung bandang uli, wala pala. Sila rin ang nagsabi. Komedyante nga sila eh, di ba? O doon nangyari kay Gaddafi. Kung si Gaddafi yata eh, tungkol din sa economy yan, $1 sa gold. Sa langis. Hindi malalim din. Hindi man sasabihin ng mga media yan eh. Tatap secret nila. Sasabihin nila yung mga propaganda na yung may... Kasi wala namang perfectong gobyerno. Siyempre may konting mali. Pero kung mas malamang yung tama, doon sila pupunta sa mali para na sa kanilang self-gain, self-interest nila. Na nangyayari sa ating... nangyayari wala sa Ukraine, di ba? Ganun din. Gusto nilang sirain ng economy ng East, ng Russia, ng China, kasi magkakadikit na yun dyan eh. Sorry. Sila mas malapit. Ang Ukraine mas malapit eh. Sorry ko. Nag-provoke sila. Siyempre, ang Russia, gusto nila may boundary naman para huwag masyadong malapit sa kanila yung kanilang kaalyado na North Atlantic Treaty Organization, di ba? Yun ang purpose nila magawa ng giyera para kumita nga naman siya. Itong mga Baltic state, Ukraine, Kazakhstan, yung mga magkakatabi na yan, Georgia, lahat na yan, gusto nilang pagkakitaan din yan eh. Ukraine, marami rin naman yan eh. Greens eh. Diba? Marami rin naman yan. Kaya, medyo gano'n na nga ginagawa nila. Yung kanilang mechanism ng pagpapalakas ng kanilang ekonomiya ay through panggugulo at saka sa sales ng armament. Diba? Kasi na ang main business ng corporate governments ng Amerika is weapons. Diba? Weapons. Siyempre, meron mo ilang million dollar yan. Isang putok lang bumagsak, panibagong bibili na naman. Talagang may grabe ang katusuhan nila. Grabe, sagad sa buto. Kaya itong isa pa na nakikita natin na ginawa nila sa Pilipinas noong pa yan, pag may mga leader na against sa kanila, ginagawa nila mga propaganda kasi wala pang internet na, wala pang social media na, kaya napakadaling manloon itong mga moguls, media mogul na ito, ng mga bayarang media na ito. Kaya ako, sorry hindi ako naniniwala sa mga mainstream media kasi negosyo yan eh, business yan, profit yan eh. Profit first before the truth, yan. Katotohanan, kita muna bago ang katotohanan. Yan eh. Diba? Diba? Minsan nga, journalist, worse pa sa mangutong sa ibang, sa police, sa ibang government agencies. Mas worse mangutong yung mga journalist na yan. Hindi naman lahat pero marami. Mas isa naman mayroon talagang loko-loko. So, ito ang nangyayari sa atin ngayon. Ito, conspiracy theory ko about kung bakit nangyayari sa atin ito ngayon. Since, ito, wala kung totoo ito di ba may bali-balita na mayroong mga bank accounts ang Wealth for Humanity na nandiyan sa Switzerland pumili sa Switzerland, di nyo alam kasi member din naman ng NATO, European din yan, Switzerland, Amerika, sa World Bank, andin yung mga bulk na deposit ng ni Ferdinand Marcos
Di ba? Ngayon, hold nila eh. Ang pwede lang makakuha niya pag naging presidente si Bongbong eh. Ang problema, walang backlog eh. Di ba? Dapat nilabanan nila yan. Kasi kung manggugulo naman silang Amerikano rito, marami naman tutulong sa ating mga eastern countries eh. Marami nang galit sa Amerika. Hindi citizens per se, corporate government ng Amerika. Kung kanilang mga military, from private up to general, nagbubunyag na ng kanilang inhumanity, nagbubunyag na ng kanilang mga human rights violation, di ba? Di ba yung katulad ng kay George Bush, pag napanood mo, analyze mo sinasabi ng panahon ng Middle East War, puro dulo niyan, payuy pa rin yan eh, langis pa rin yan. Di ba? Oh. Kasi nga, may panakot sila eh. Meron kang pwede magawa ng gulo eh. They are the corporate government America. Kung may opinion, sa tingin ko, they are the worst terrorists. Kasi bibintang doon sa mga Islamic jihaders. Hindi nila alam kaya nagkakaganon lang yung mga yun. Dahil nasasaktan yung kanilang kultura, nasasaktan yung kanilang ekonomiya, na hindi naman dapat kailaman eh. Bakit kailangan sakay nila yung kultura nila sa kultura ng iba? Diba? Hindi man na dapat tama yun eh. Oh. Kasi nga, pag naisakay nila yung kultura, colonial mentality yung mangyayari. Diba? Kaya nga meron sila. Tama, i-observe niyo yung mga Hollywood picture nila, lagi sila ang bida. Kaya, sana, maintindihan natin na ganoon talaga nangyayari sa atin ngayon. Siguro ko lang after siguro. Pinipigil ni Amerika, ni World Bank, o sino-sino dyan, mga Illuminati, mga corporate government ng Amerika, malalaking mga na makuha ng presidente. Kasi parang, ewan kung totoo yun, na parang si Bongbong pwedeng kumuha eh. Isa sa mga Marcos eh. Ang problema nga, maraming bagay itong tao na to eh. Di ba? Kaya, tataka naman ako, bakit hindi pa yung medium pamilya nila kumilos, di ba? Di, mag-resign na lang siya para wala siyang bagahe at itong susunod na government, siyang patarabahuin niya. Di ba? Kasi may bagahe nga siya, meron siyang, may hawak na sa kanya itong mga ito eh. In-stage na siya eh. Kasi nung una-unang presidensya, pagkapanalo niya, iba yung sinasabi niya para talaga sa bayan. Bandang huli, 6 months nga after pag-elect sa US, di ba? Napihit, naging iba lahat. Pinayagan niya rin i-rape o wasak-wasakin at bastos-bastos ng konstitusyon ng Pilipinas itong mga hinayupak na puti na ito. Di ba? Lain mo na sa konstitusyon natin, bawal ng dala ng mga nuclear weapons ito. Bawal dito yung mga ibang sabi rito yung mga military men ng bansa. Nandito, ang dami na. Alam mo yung duda ko, ito, theory ko rin na yung pagdating dito ng mga Amerika na yan. Kasi noong una, theory ko lang na yung pagkakaalis ng tatay niya dahil lumaban sa Kano. So yung mga Kano, gumamit ng mga government official natin, mga militar, at saka itong opposition na dilaw tae at American based naman talang mga hayop na yan. Kaya nga dilaw mga dilaw ang ugali. Pinalis nila si Apulacay kasi nga against na siya sa Amerika. Gusto niya magkaroon na talagang nangyayari. Ang nangyari naman dito, kaya sila nandito ngayon, dito naman kay Junior na kabalintuan ng tatay niya, is, ang tingin ko dito para naman proteksyonan. Kasi kung mag-people's power, pag ang Pilipino sa Pilipino, hindi yan maglalaban talaga eh. Ibang kultura ng Pilipino eh. Hindi yan talagang mahigpit na labanan. Hindi eh. Magkakamag-anak, magkakakilala yan. Hindi eh. Sila ngayon ang po-forma. Diba? Katulad ng ginawa nila sa Venezuela, yung mga Latin America. Sila mismo. Diba? Sila mismo. Nagtago sa mga mercenaries nila yan. Tapos ng military. Ang dami nagpupunta ngayon dito. Bakit pinapapasok ng immigration? Para silang hari-hari dito.
dapat sila pagpunta rito, may visa na rin sila eh. Di ba? Masyado silang double standard eh. Sa kanila, pupunta tayo, lahat ng visa sila pupunta rito para silang hindi putang hari rito sa atin. Oh. Kaya yun ang nakikita ko rin eh, conspiracy theory na yun. Para proteksyonan to eh. At para takutin yung mga opposition lalo na. Bakit sa Davao kayo nandun? Ha? Bakit doon? Implement yung ICC nyo? Ay putang ina nyo. Di ba? Wala naman kayong jurisdiction dito. Para implement yung... Maski ay putang ng ICC na, wala naman. Hindi na tayo member dyan eh. Oh, kung hindi tayo nag-member sa kanila, dapat sumagot sila within 2 weeks, di ba? I think pero hindi naman kayo sumagot eh. Di ibig sabihin okay na. Ba't nakikialam pa kayo rito? Oh, utos yan ng mga American corporate, yung mga Illuminati may hawak na gustong baguhin ang mundo. Dahil talagang may balak na babaguhin ang form of government ng mundo. One government, one religion. Pag dumating na tayo doon, wala na. Diba? Kaya sana po, alang-alang sa kaligtasan ng mundo, kaligtasan ng Pilipinas. Manalangin po natin sa Panginoon sa Kristo, sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, kay Allah, at sa Yahweh, na mag-intervene na sila para sa Panginoon. Salamat.